answered prayer po kasi ang aking mensahe ngayong umaga ay sadyang nakalaan para sa mga senior citizen. Yan. Pwede pala yun, ano, na ang isang mensahe ay nakalaan po sa inyo. Opo. At bilang mga senior citizen po, o yung mga elderly po natin, no, kung tawagin nga po sa Bible, ay sasama ko na rin yung sarili ko, bagamat hindi pa ako senior citizen, kagrupo naman ninyo ako sa 20% dahil ako yung may PWD ID, no? Ayan, person with disabilities. Bilang nakatatanda po, ay hindi po natin dapat ituring ang ating mga sarili ay fully retired or nakayari na o nakatapos na ng ating mga gawain, sapagkat sa ating buhay ay hindi po dapat masuntungan yung salitang I am fully retired. Dapat semi-retired na. Amen ba? Habang meron po tayong lakas, meron tayong talino, meron tayong talento, ay magpapatuloy po tayo sa ating mga ginagawa. At marami pong mga tao na ang kanila pong goals sa buhay ay magkaroon ng tinatawag na masayang retirement, no? O yung happy retirement o yung pamamahinga. Okay? Pero alam nyo, pagka ho tinignan yung katuruan ng Holy Scripture, hindi naman po tayo ini-encourage ng Bible na tuluyang magpahinga, no? Kaya tama lang po yung tayo ay naka-relax mode, namamahinga. Pero kasi pag sinabi mong tuluyang pahinga, baka tawagin na tayo ni Lord nun, di ba? Pagka talagang tuluyang pahinga na. Kaya hindi po yun ang ating goal sa ating Christian life. At marami po sa mga nakatatanda or mga senior citizens po na nakapaglaanan ng maraming taon sa kanilang buhay ng paghahanap buhay, ay sana marami sa kanila ay nakapag-ipon na rin po o nakapag-impok para sa kanilang future o sa mga susunod pang taon ng kanilang buhay, na kung saan pwede po nilang magamit as a way of their enjoyment sa kanilang retirement. Kaya importante po ito, no, na meron po tayong something to use sa ating pagsasaya o pag-enjoy po sa ating pagre-retiro. At marami po sa kanila, they look forward po for the free time na pwede po nilang mas magawa na yung mga ibig nilang gawin na hindi nila nagawa dati, no? Magtataka kayo bakit ang mga elderly po o mga lola o mga senior citizen, para mas marami silang oras sa kanilang apo kaysa kanilang mga anak, no? Minsan tuloy nagkakaroon ng palibog po yung ibang mga anak na akala nila mas mahal yung apo. But the reality po ay dahil kasi mas meron ng spare time or extra oras po ang mga nakatatanda compared doon sa time ng buhay po nila na nasa katanghaliang tapat, no? Kasi pagka ikaw ay nasa edad na 40s and 50s, pwede natin sabihin na nasa katanghaliang tapat ka ng iyong buhay. Tapos pagka nasa senior citizen ka and onward, yan po yung medyo nasa alas 4 ng hapon na buhay o alas 5 ng hapon ng ating buhay. So syempre mas medyo maiksi-iksi na po yung pinag-uusapang oras. Pero yung konsepto po ng retirement ay applicable po ba ito sa kaharian ni Yahweh? Talaga bang nais ng Diyos na tayo ay tuluyang mamahinga? Now, we may rightly retire from what we call a secular jobs o doon po sa mga physical na paghahanap buhay. Pero paano naman yung ating paglilingkod kay Yahweh bilang mga mananampalataya? Sabihin na natin ang ating mga physical na kalagayan ay hindi na katulad ng dati, yung ating lakas, no? Siyempre, mas malakas po yung resistensya natin kung tayo ay nasa katanghaliang tapat ng ating buhay, no? Ako nga, nasa 50s pa lang ako, pero marami na rin masasakit sa akin.
marami na akong nararamdaman sa aking mga tuhod, no? Sa aking mga kalamnan, sa aking mga braso, pero hindi ko yung nararamdaman nung ako ay bata-bata pa, no? Ngayon, pagka kailangan ko ng electrician, iniuupa ko na. Kasi ayoko nang mag-aakyat, ina-avoid ko na. Eh dati, tinitira ko yan, yung mga gawaing elektrisidad, no? Kaya dito nga sa church, halos yung electrification dito, except yung mga huling ginawa, hindi na akong gumawa nun, pero marami po sa mga ilaw na yan, sa mga outlets na yan, ng bata-bata ako, tinira ko yan. Ibinigay ko sa Panginoon yung aking kakayanan, yung aking talino, yung aking alam sa gawain na yan. Sapagkat ako'y malakas pa. Pero tayo po na nagkakaramdam na po ng mga panghihina, karamdaman, at talaga namang tuloy-tuloy pang dinadapuan minsan ng mga pagkakasakit, ay nagkakaroon na rin po ng tinatawag na mga alalahanin. And that is understandable naman po, no? Sabi nga po sa John 21, verse number 18, wala sa aking outline, pero palabasin mo dyan, nanay. John 21, verse number 18, ito po kasi yung ating kalagayan. John 21, 18. Na nung tayo po ay bata o bata-bata, mas marami talaga tayong pwedeng gawin. Sabi dyan, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou goest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Okay, tanong yung pagkakaiba. Nung bata ka, kahit saan ka pumunta, kahit saan mo ibala ang sarili mo. Sabi nga, di ba, mas ibala ka pa sa kanyo. Pwede, no? Kahit saan mo gusto pumunta, pwede. Kasi nga, bata ka, malakas at masigla. Pero pagtanda mo na daw, ang sabi nga dyan, no? Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad, kung saan mo ibig. Yan ang buhay ng isang bata, o ng isang nakababata pa, o the young people. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba, dadalhin ka kung saan mo hindi mo ibig. Kung saan hindi mo ibig. O, di ba? Totoo. Ako nga minsan meron ako sinusuot na kamisete na i-stack bigla tatawagin ko pa si nanay o si Tuti. Minsan nakaganon ako, lalapit sa kanila. Hindi ko na maibaba yung kamiseta ko. Bakit? Masakit. Hindi ko kaya. Nung bata-bata ako, nagsisinturon ako. Una ko sinusuot yung pantalon. Pagkatapos, sinusuot ko yung sinturon. Kaya-kaya. Pero ngayon, bago ako ng pantalon, nakalagay na muna yung sinturon. Kasi hindi ko na siya kaya i-ganon. Nakatulad ng dati. Nahihirapan ako. May masakit na, may nararamdaman. Totoo yung talatang yan, hindi ba? Pag edad mo, may mga lugar kang hindi mo gustong puntahan, pero pupuntahan mo kasi dadalhin ka doon. May mag-aakay na sa'yo, may sadyang magdadala sa'yo. Now, dito po sa Psalms 92, verses 12 to 15, makikita po natin dito mga minamahal, na kahit sa katandaan, kung tayo po ay merong pagnanasa, pagnanais o ibig na makapaglingkod sa Panginoon, ang ating pong kalakasan at sigla ay magiging kakaiba. Ang sabi po dyan, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. These are the same people, the righteous, yung mga mananampalataya. Magiging isang halaman daw siya na masigla at parang puno ng cedar sa Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse 14, sabi po, they shall still bring forth fruit when in old age they shall be fat and flourishing. And in verse 15, to show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Nakita po ninyo mga minamahal,
na bagamat kahit ang isang tao ay dumating sa oras ng kanyang edad, na siya po ay tinatawag ng senior citizen, or sabihin natin i-consider po ang ating lipunan na nakatatanda na po kaysa sa iba, na marami siyang mga pribilehiyo. Alam niyo kung bakit? Kaya ibinibigay yung mga pribilehiyo yun. Kasi nga kailangan niya yun para sa kanyang comfort, para sa kanyang kaginhawaan, no? Kaya kita nyo, maski sa mga fast food lane, meron po doon nakalagay, PWD and senior citizens lane. Minsan parang nakakahiya pumili, no? Lalo na pag may lima nang nakapila, tapos mauunahan mo pa. Pero minsan kailangan mong gamitin yun eh. Bakit? Lalo na kung nagugutom ka na. Kasi yung physical mong kondisyon, hindi nakakatulad sa bata, no? Yung medyo may edad na o nakatatanda na, meron ng pagbabago sa kanyang physical na kalagayan, no? Kaya kinakailangan alalayan, kaya kinakailangan sila tulungan. At tayo rin naman, na nasa ganyang edad na, hindi mo po ako senior citizen, pero halos binibilang ko na rin yung sarili ko, di ba? Kasi nga, PWD ako. Ingatan din naman natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Kailangan may pag-iingat po. At yung pag-iingat na yan, hindi lang kami. Yung mga anak, yung mga apo, pwedeng magbantay, pwedeng tumulong, pwedeng umalalay, pwedeng magpaalala, pwedeng magsabi, o lola, o lolo, wag na yan, no? Bawal sa yan. Tingnan natin sa Proverbs 25, verse 16. Hindi po lahat ng masarap ay pwede nating patulan. Sabi nga dito sa Proverbs 25, verse 16, no? Wala rin dito, pero pakihanap na lang. Sa Tagalog, mas maganda sa name. Proverbs 25, 16. Ayan, sabi po dyan, nakasusulpo ka ba ng pulot? Nakasulpo ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo, baka ka masuya at iyong isuka. O you see, masarap po ang ani, no? Ang ani po ay gamot. Yan ay antibiotic. Sabi nga ni Erne Baron, napatay na. No? Yung ani daw po, na pag nilagyan mo ng tiniktik na bawang, ay magandang antibiotic sa sipon at sa ubo, di ba? Gamot po yan, alam natin. Yan yung kinakain ni John the Baptist eh. Honey and locust. Oh. Pero yung sobra niyan, masama din. Hindi rin po pwede. So, di ba, tayo mga nakatatanda or elderly or the senior ones, ay dapat mag-iingat din po sa ating mga kinakain at ating mga iniinom. Now, paano po na mga elderly ay pwedeng mamunga ng sagana sa Panginoon? Paano? At yung mga kabataan dito, this is a good lesson for you as well, kasi meron kayong mga elderly sa tahanan. Amen? Sa pamilya, meron kayong nakatatanda. Yung inyong mga magulang, yung inyong mga lolo, at inyong mga lola. And one day, you yourself will become one also. Diba? Amen? So, there is always po a need for elders. Hindi natin sila pwedeng ipwera. Hindi ba't maging ang ating pong Diyos na si Yahweh ay nag-disenyo po sa kanyang local church para pangunahan ng tinatawag na mga elders. Maging ang simbahan po ng Panginoon, ang house of the Lord, ay dinisenyo po ni Yahweh para pangunahan ng mga elderly people. Kaya kung ang mga adult po o mga young adults ay napapaalalahanan, nasasabihan o nabibigyan po ng coaching ng mga nakatatanda, you must appreciate this. Dapat pasalamatan nyo sila. Dapat ikasayan nito na huwag niyong maramdaman na kayo ay pinakikailaman sapagkat ito ay para sa inyong kabutihan. Di ba yung kasabihan na papunta ka pala, pabalik na kami? Amen ba? Narinig natin yan. Amen ba? Amen. O, papunta ka pala, pabalik na kami. O. Kaya talagang yung experience mo ng mga nakatatanda ay napaka-importante. Huwag na huwag ho kayong
magkakamali na hindi kayo hihingi ng payo o ng wisdom sa mga nakatatanda sa inyo, sa bahay, sa inyong pamilya. No? Napaka-importante po niyan. Tingnan nyo dito sa Acts 14:23 na ginawa po ng Panginoon, Acts 14:23, and when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Yan. Dahil sinabi po ng Panginoon, magtalaga ng mga nakatatanda o ng mga matatanda sa bawat iglesia at ipanalangin sila ng may pagpaayuno at sila ay ihandog sa Panginoon na kung saan sila ay mapaniniwalaan. Kaya alam nyo, importante po sa church na meron tayong mga senior citizen. Importante po sa church na meron tayong mga nakatatanda. Yung kaharian po sa Israel nung araw, nung ang anak po ng hari ay bumarkada sa mga nakababata, siya po ay napahamak. No? Meron po isang anak ng hari na bumarkada siya sa mga kabataan katulad niya, at yung mga payong tinatanggap niya ay puro galing sa kabataan. Ito po ay kanyang kinapahama. Pero yung kanyang pakikinig ng payo sa nakatatanda, ito po ay nakabuti sa kanya. Naalala ko po nung ako'y bata-bata pa, isa po yan sa in-appreciate sa akin ng aking ama. No? Kasi nung bata-bata pa po ako, nakahiligan ko rin po na ako ay nakikiumpok o nakikinig sa mga mas nakatatanda sa akin. Na-enjoy ko po na humihingi ng kanilang talino at payo. Kaya yung mga kabataan po dito, kailangan meron kayong ganong influence sa buhay nyo ng pagme-mentor. At huwag na kayong lumayo pa. Nandyan ang lolo nyo, nandyan ang lola nyo. Hingyan nyo sila ng mga payo. Amen ba? Nandyan ang inyong mga magulang. Amen ba mga kabataan? May kausap pa ako. Amen? Oh. Andyan sila. Huwag nyo silang babaliwalain. No? Sabi po dito sa Titus chapter 1, verses 5 to 9. Ito po yung mga talata tungkol po doon sa paghahabili ni Pablo kay Tito tungkol sa mga matatanda sa iglesia na pwedeng manguna sa church. Sabi po niya rito sa verse 5, "For this cause that I thee entreat that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee." Talagang dapat nasa kayusan ang gawain ng Panginoon. At mapapaayos po ang gawain ng Panginoon kung meron mga matatandang nangunguna. No? Nakakalungkot po kapag ang isang church ay pinangungunahan ng mga kabataan. Kinakailangan po, importante po ang kabataan sa church. Napakaganda po kapag ang church ay merong active participation ng young people. Pero mas lalo pong nakaka-bless kung ang mga active young people na nagpa-participate sa iglesia ay guided, no? Guided at may advice, may pamumuna, meron pong coaching na nanggagaling mula sa kanilang mga elderly o sa mga nakatatanda sa church. Kaya tayo po na mga nakatatanda sa church, sana makakitaan po tayo ng ganitong mga karakteristik. Sabi po sa verse 6, "If any be blameless, the husband of one wife." Anong ibig sabihin ito? Hindi naman ibig sabihin ito ay isa't-isa lang yung asawa. No? One at a time. Di ba sa Bible, kapag namatay na yung asawa, pwede naman makapag-asawa muli? Amen? Ang isang taong na byuda, pwede mag-asawa. Ang isang taong na byudo, pwede mag-asawa. Ang pinabawal yung meron kang dalawa o tatlo ng sabay-sabay. Pero kung meron kang isang legal na lihitimo, na byudo ka o na byuda ka, pwede ka mag-asawa, you are still considered na dito pwede mag-fall sa qualification na ito. Sabi dito, having faithful children, not accused of riot or unruly. Kita nyo, even the family of a leader, no?
Kapag ang isang pastor, natatandaan po ninyo si Priest Eli sa Old Testament, di ba pinatay siya ng Diyos? Pinatay siya ni Yahweh, you know why? Sapagkat ang mga anak po ni Priest Eli ay naging unruly before the Lord. Ibig sabihin, lumihis po sila sa buhay at pamamalakad, pagkilos na dapat igawin ng isang anak ng lingkod ng Diyos, no? Kaya dito po, even sa pangunguna, sa tahanan po ng Diyos, sa Iglesia ng Panginoon, sabi dito, having faithful children, not accused of riot or unruly. Napaka-imposible sa isang church na pangunahan ng isang pastor na ang mga anak ng pastor na yan ay hindi nagmamahal kay Yahweh mismo. Di ba, amen? Kailangan makita sa pamilya niya, makita sa kanyang mga anak. Bakit? Ang sabi po sa verse 7, for a bishop must be blameless. At maaari ho, walang kapintasan, wala ka may pipintas. It's the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine. Kung sinabi kong not soon angry, hindi naman ibig sabihin nga talaga hindi ka na magagalit, pero hindi ka madalas magalit. Imposible namang laging madalas magalit, ikaw ay karapat-dapat, no? Parang sa mga dalaga nandito. Sabi nga po, isang payo pwede namin ibigay sa inyo, kung kayo ay mag-aasawa sa future, no? Siyempre, kung pipili ka ng lalaki, tingnan mo yung lalaki yan ay mainitin ang ulo. Baka naman sa halagang piso ay hindi na ibigay ng driver, makikipagbabag na, makikipagpatayan na sa driver. Ganong klase ba ng asawa? Gusto mo maging asawa? At pagdating ng araw, ay magkakaroon ka ng napakaraming alalahanin o stress sa halagang piso ay napakadaling magalit. So, yung mga bagay niyan, tinitingnan natin, di ba? Sabi po dito, not soon angry, that's the reality. Not given to wine, does not mean na totally na hindi umiinom ng alak. Why? Bakit yung puto sinabi sa inyo? Sapagkat si Pablo ay nagpayo kay Timothy to use a little wine for thy stomach's sake. Hindi ba in the book of 1 Timothy? You can read that. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, kaya laging masakit ang sikmura mo kasi puro tubig ang iniinom mo. Yung mga tubig na yun, baka may bakterya, baka meron ding sakit. Diba kaya nauso po yung mga mineral and bottled water? Kasi ang tubig po natin ay hindi na malinis. So, nung panahon po nila, ganun din. Ang alak po sa Mediterranean ay talagang medicinal at masarap. Kaya sabi po ni Pablo kay Timoteo, you can use a little wine for thy stomach's sake. Hindi po yan ang ibig sabihin dito na not given to one. Kaya baka minsan kasi mga Kristiyano, yung isang Kristiyano, hindi naman lasemo, uminom lang, masama na kagad ang tingin, un-Christian na kagad. Hindi ho accurate yun. Hindi ho appropriate yun. Ang Biblia po ay hindi nagbabawal sa pag-inom. Ang binabawal po ng Biblia ay ang paglalasing. Amen ba? Kung kayo po kaya nung uminom nang hindi kayo malalasing, hindi kayo nagkakasala. Pero kung iinom ka, ay kalalasing mo, doon ka nagkakasala. Kaya make sure kung ikaw ay iinom, just like Timothy, just a little wine. Huwag abuso, huwag sobra. Okay? Sabi dyan, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Ano ibig sabihin na no striker na yan? Hindi po siya palaaway physically. Yan. But a lover of hospitality, lover of good men, sober, just, holy, temperate. Holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. So men who were older, lahat po ng mga lalaki na nakatatanda, capable of teaching and leading the flock, sila po ay posible po na tawagin ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. So wag po ninyong ipuwera ang inyong mga sarili just because kayo po ay nasa edad na, sapagkat kung paano ang Diyos, si Yahweh,
ay tumatawag ng mga kabataan para maghanda ng lalaki ng Diyos sa ministeryo, kayo po ay po pwede rin ng mga elderly. Men who were to serve as overseers and examples of Yahweh's flock. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4, tingnan po natin. Sabi dito ni Pedro, the elders which are among you, I exhort, who also I am an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Sabi ni Pedro, sa inyong mga matatanda, gaya ko rin naman na matanda sa iglesia. No? So, sinama niya ang kanyang sarili. Ano ang pwedeng gawin? Sabi sa verse 2, feed the flock of Yahweh, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Sana yung mga matatanda natin sa church, meron po kayong goal na makapagturo sa mga younger ones, sa mga kabataan, sa mga young adults, sa mga young professionals. You should be ready po to apply the wisdom that is in you, na binigay na po ng Panginoon, na mai-transfer po natin, maibahagi din po sa kanila. No? Sapagkat yan ang inaasahan ni Yahweh para sa ating lahat. Marami po kasing mga male members of the church, parang gusto nilang magpahinga na lang at wala na silang gagawin sa Panginoon. Hindi ho maganda yon, sapagkat kung sa opisina po o sa hanap buhay, yung age 65 ay pinagpapahinga na, tayo po sa Panginoon. Hindi tayo dapat mamahinga unless ang Panginoon na ang magbigay sa atin ng retirement. No? So, yung ating po mga sarili ay dapat po nating i-qualify, dapat po nating ihanda, sapagkat kailangan po sa gawain ni Yahweh ng mga matatanda. Sabi nga po, even sa mga kababaihan, dito po sa Titus 2, 3 to 5, dito natin, sa mga nakatatandang babae naman, ito po, ang inyong role, o inyong magiging pwedeng gawin. Titus 2, 3 hanggang 5, the aged women. Yan. Sino yan? Yung mga senior, mga nakatatandang kababaihan po. Likewise, that they be in behavior as becoming holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. See? Yan ho yung mga katangiang inaasahan sa inyo ng Panginoon para kayong makapagturo sa mga mas nakababata sa inyo. No? Makita raw po at masuntukan ang kabanalan sa inyo. Huwag po kayong maging mga false accusers. Ibig sabihin, ang isang nakatatanda, hindi dapat na na-involve na sa mga gossip o mga chismis. Hindi na dapat. No? Iwasan natin yan. Huwag palabing-tangin, may paalipin man sa maraming alak. O you see, bakit in-specify yan? Sapagkat hindi talaga naman ibinabawal ang pag-inom, yung paglalasing ang ibinabawal. Mga guro ng kabutihan. Okay? Now, to be teachers of good things. Sabi dito, para sa mga nakatatandang babae, especially to teach the younger women kung paano nila mamahalin ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa bilang maging mga homemakers. Ayan. Now, sa pamilya po, ang isang nakatatandang babae po, usually, yung anak niya, kung yan ay nag-asawa na, syempre, meron na siyang manugang. Amen ba? Amen ba? Kung lalaki, manugang na lalaki. Kung babae, manugang na babae. Now, kadalasan po, ang babaeng biyanan, wala naman siyang masyadong nagiging problema sa kanyang manugang na lalaki. No?
Wala. Kadalasan mo, yung babae. Kasi sabi nga po, sa isang bahay, kailangan isa lang ang reyna. Hindi pwedeng dalawa. No? Now, kung meron po tayo dito mga kabataan o mga young adults or mga young people na married na or nasa katanghaliang tapat ng inyong buhay, ayun po ay may asawa na, siyempre may biyanan ka na, ikaw ay nakikipamahay sa biyanan mo, wala ka pang sariling bahay, then dapat mong i-recognize yung biyanan mong babae na siya yung reyna doon sa bahay niya. Nakikita na ka lang di ba? And vice versa. Kung ikaw naman na biyanan at walang bahay, at ikaw ang nakikitira sa iyong manugang na babae, ay huwag mong pairalin yung pagiging reyna mo. Siya na ang reyna doon sa bahay niya. Amen ba? Tama po ba yan? No? Kaya kailangan po may pag-unawaan, may pagkakasunduan, at may pagkakaintindihan ng posisyon. No? So yung biyanan na babae, huwag mong titignan yung manugang mong babae na parang impaktita, na parang kontra sa'yo lagi, ha? O hindi kayo magkasundo. At ganoon din naman ang manugang na babae. Huwag mo naman ituring yung biyanan mong babae na parang bruha, na lagi na lang nakakontra, lagi na lang nakasubaybay. No? Hindi kasi, meron hong pagkagalangan yan, may pagkakaintindihan yan. Amen ba? Dapat po ang manugang po ay matutong magmahal. Tingnan nyo si tingnan nyo si Ruth, tsaka si Naomi. Nabasa nyo ba yung book of Ruth? Ha? Aba, pag nabasa po ninyo yun, kakaiba po ang naging buhay ni Ruth kay Naomi. Yung dalawang anak po ni Naomi ay namatay. No? At dahil nasa ibang bayan sila, sabi ni Naomi, uuwi na ako sa aking bayan. At kayo, malaya na makakauwi sa inyong mga bayan. Yung isa niyang manugang na babae, umuwi sa kanyang bayan. Pero si Ruth na iwan. Sabi niya, kung saan ka uuwi, doon ako uuwi. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Hindi ko ihiwalay ang aking sarili sa iyo. Where thou lodges, I will lodge. Pakibuksan mo nga sa Ruth chapter 4, verse 13 to 15. No? Tingnan nyo, naging pagpapala po. Ibig sabihin, mga minamahal, matuto po tayo sa relationship ng dalawang magbiyanan na ito. Ibig sabihin, kung bakit nagstay si Ruth kay Naomi, ay dahil naging napakabuting biyanan na babae. Itong si Naomi kay Ruth. Diba? Para yung manugang ng babae ay mag-stay sa'yo, manatili sa'yo ng gano'n. Napakabuting biyanan na babae. And vice versa po. Si Ruth naman ay naging isang mabuting manugang din na babae kay Naomi kung bakit pinahintulutan siya sumama sa kanya. Sabi dyan sa Ruth chapter 4 verse 13 hanggang 15. Okay? Verse 13 hanggang 15. Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya'y naging kanyang asawa. Kita nyo, ang naging blessing po ni Ruth dahil sumama siya kay Naomi, nakapag-asawa po siyang muli. Ha? Patay na siya yung anak ni Naomi na lalaki. Pero sumama nga siya kay Naomi, so nakapag-asawa po siya si Boaz. Nakakuha siya ng isang mayamang matandang mabait. Yan. Hindi ho madaling mamatay. Diba? So, dahil napag-asawa po na si Boaz, sabi diyan, at siya'y sumiping sa kanya, at pinapaglihin ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalaki. Verse 14, at sinabi nga ng mga babae kay Naomi, pagpalain ka naman ng Panginoon, na hindi ka binayaan sa araw na ito, na mawalan ng isang malapit na kamag-anak, at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Ayan. Sa ibang version po, ang sinasabi po dyan, sa verse na yan, okay, na dahil si
Ruth po ay naging mabuti sa kanyang biyanan at si Naomi po ay naging mabuting biyanan sa kanyang manugang na si Ruth. Nung nag-asawa po si Ruth, biniyayaan siya ng anak, ng apo. At ang sabi po yung apo yan na mag-aalaga sa kanya sa ibang version. Okay? So, makikita po natin mga minamahal na ang mga apo, meron po kayong trabaho, meron po kayong duty para sa Panginoon na kumalinga sa inyong mga elderly. No? So, yung mga apo po na nandito ngayon, pinagpala po kayo ni Lord na meron pa kayong mga buhay na lolo at ni Lola Lola, you take time para kayo po ay makapaglingkod sa inyong mga elderly. No? Habang pinaglilingkuran yung inyong mga magulang, which is but right. Alam niyo, maganda po yan eh. Yung reversal po ng ating sitwasyon. Kasi, nung araw, nung tayo ang bata, tayo ang inaalagaan. Di ba? Tayo ang inaalagaan. Tayo ang pinapakain. Tayo ang pinoprotektahan. Lahat po ibinibigay sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga elderly. Di ba? Si PB nga, lagi sinasabi sa ating dalawa, don't spoil me, o don't spoil me. Bata pa yun, nararamdaman niya. Yung pag-aaruga, yung pagmamahal sa kanya, ng lolo't lola. O, ngayon naman, kapag ikaw naman ay naging adult na, no, mababaligtad na po yan. Yung sitwasyon na yan. Dapat ikaw naman na may kakayanan na mag-asikaso at magsukli at magbalik ng kabutihan para sa iyong mga magulang at sa iyong mga nakatatandang lolo at lola, mag-asikaso rin po tayo sa kanila. Magbigay din po tayo at magpadama ng ating pagmamahal at paggalang sa kanila sapagkat yan po ay ikinatutuwa ng ating mahal na Panginoon. Now, talagang sa gawain po ng Panginoon, meron pong ganyan na tayo po ay laging may pangangailangan sa gawain ng Panginoon na pwedeng i-provide po ng mga elderly people. No? Some examples po na kung saan ang elderly people ay pwede pong maglingkod sa gawain ng Panginoon, katulad po sa mga pangangailangan para makapaglingkod sa iba. It is given po and accepted na reality. It is given for a fact na mga elderly people po, marami nang naipundar, naitabi, o naiipon sa maraming panahon. It is expected of that. Kaya mas meron silang chance na makatulong sa iba, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. No? So yan ay pwedeng magawa ng mga elderly people as they were given the opportunity to do good for their family. Pero hindi naman po yan ay sabihin natin talagang responsibility. No? It is but a blessing kung ating po mga nakatatanda ay nakatutulong pa sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo and vice versa. No? Vice versa. Kung mababago po ang sitwasyon at mababaliktad ang sitwasyon, mas maganda. Mas maganda, di ba? Mas maganda na ang mga nakatatanda ay mas inaasikaso na, mas iniintindi na, mas inaalagaan na, mas pinapahalagahan na ng mga nakababata sa nakatatanda. Ibig po sabihin, blessing kung makakita tayo. Blessing po kung makasumpong tayo. Tunay na pagpapala kung nakikita po natin, nasasaksihan natin, na merong mga anak na nag-aasikaso sa magulang. Amen ba? Lalo pa nga po kung merong mga apo na makapag-aasikaso pa rin sa mga elderly. Huwag itong ipapanibugbo ng mga magulang. I mean, kung si Mark ay makapag-asikaso kay Kuya Jose, kay Ateng, bilang isang apo na kumikita na, naghahanap buhay na, hindi ito dapat ikapanibugo ni Kristi at ni Lito bilang magulang. Sapagkat sila man ay meron ding utang na loob sa kanilang mga magulang.
Amen ba? Pagkus dapat itong ikatuwa ni Kristi at nilito. Amen ba? Amen ang aking anak. Nakakakita ng merong magandang kaisipan, merong wisdom, merong puso para magmahal, mag-asikaso sa kanyang lolo at lola, no? Na hindi lamang kami. Ganun po kasi ang buhay po, ganyan talaga may tinatawag tayong reversal, di ba? Mababaligtad ang sitwasyon. Dahil tayo namang mga matatanda o mga magulang, nanggaling din doon. Amen ba? Tama ba? Kaya kayong mas nakababata, sana i-google nyo to sa buhay nyo. Isasama nyo to sa buhay nyo. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo, sa paghahanap buhay nyo, huwag nyo iisipin ang sarili nyo lang. When you work, you exert all the effort para talagang you make money, you earn money, and you earn good, and you earn the way that God is directing you to earn, no? Ayaw po ng Panginoon na nagsasayang tayo ng mga opportunities. At lagi ko pong ipapaalala sa inyo yung parable of the talents. Iba yung binigay niya ng 5 talento, ipinag-anak buhay, ipinangalakal. Natuwa po ang Panginoon na yung binigay niya ng 5 talento ay pinaunlad niya yung ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Nagsipag, nag-anak buhay, kumita, at lalo pa siyang binigyan ng Panginoon, hindi ba? Samantalang yung isa na walang ginawa, itinago niya yung isang talentong ipinagkaloob sa kanya. Hindi niya ipinag-anak buhay, hindi niya ipinangalakal. Ang sabi ng Panginoon, kuhanin pa nga yung nasa sa kanya, hindi siya karapat-dapat sa akin ipinagkatiwala. Alam niyo, gusto po ng Panginoon yan na meron tayong ginagawang pagpupursige sa buhay, meron tayong pag-iipon, meron tayong pag-i-invest, meron tayong pagkilos na ginagawa. Gusto niyo ma-inspire? You read chapter 31 of Proverbs. Proverbs 31 po. Napakagandang inspiration niya tungkol sa pag-aanap buhay. Babae po yung ginamit na example doon, mga minamahal. Pero yung babae doon na ginamit na example sa paghahanap buhay at sa pangangalakal, sobrang sipag niya. Pagkatapos niya magtanim, pag-uwi niya ng bahay, magsusulsi siya ng damit. Hindi siya nasasatisfy sa konting kita lang. Huwag po tayong masiyahan sa konting kita lang. Kasi pag nasiyahan na po tayo sa konting kita, wala na tayong chance na makatulong sa iba. Amen ba? Ephesians 4:28, maghanap buhay tayo, magtrabaho tayo ng sagayon, kumita tayo ng extra, kumita tayo ng sobra, para matulungan natin ang mga may pangangailangan, including our parents, including our elderly. Ephesians 4:28, lagay natin doon. Ilagay niyo po itong talatang ito sa inyong inspiration, sa inyong pagtatrabaho, para hindi kayo magtrabaho lamang ng sapat sa inyong pangangailangan. Para hindi ka matulad doon sa tricycle driver na namamahinga na, nasa ilalim ng puno, nakataas ang paa. Pag tinanong mo, bakit hindi ka namamasada? Naka-boundary na ako Sapat na may pambayad siya ng boundary. At ayaw na lang kumita ng extra. Para hindi ka magayad sa tindero sa palengke, na makita mo, pamani-manicure na lang, pa-20-20 na lang, wala na siyang pakialam sa tinda niya kahit manakawan siya. Bakit? Kasi kinita niya na yung pang-upa doon sa kanyang pwesto. Meron na siyang kinitang sapat. Huwag po tayo makasiyahan sa sapat na kita lang. We must earn good and better and more. Bakit? Para dito, sabi niya, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Dahil hindi naman sinasabing tayo mga magnanakaw, but when we're not doing right, kapag hindi po natin ginagawa tama at ayos, para na rin natin siyang ninanakawan, di ba? Sabi diyan, magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. At ang tao po, pag meron inilapit sa atin, kadalasan po ang problema ng tao, may kinalaman sa pera. Pag may tumawag sa inyo, anong kailangan? Pera.
Pagka may lumapit sa inyo, may problema, ano kailangan? Pera. Ang pera po ay madalas nagiging problema ng tao. Marami sa atin kung bakit hindi makapaglingkod ng ayos sa ating Panginoon ay dahil sa kakulangan ng pera. Hindi ba? Marami sa atin na hadlangan sa ating serbisyo sa Panginoon dahil sa pera. Marami ang hindi makapagsimba. Linggo-linggo, regularly, meron mga pumapatlang, may nawawala. Yung iba, habitual. Sana huwag ganun. At lalong sana, huwag maging hadlang sa inyo ang pagdalo sa gawain just because you need this. Nailalagay po yan sa tama. While I am asking you to work, to work harder, to earn good, don't do it on Sunday. Sapagkat ang Sunday para sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Gawin niyo yan Monday hanggang Friday. O, ba't di mo sinabi Saturday, Pastor? Pero sabi ng Bible, pahinga ka rin eh. Papatay mo yung sarili mo, ayaw mo pahinga. O, di ba? Sunday is the start for the work. Sa tagal-tagal mo na bang mananampalataya? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapagtiwala na kaya kang i-bless ni Lord kung araw ng linggo dahil inuna mo siya. Kung hindi ka naniniwala doon, sa Bible mo, kumuha ka ng pen, burahin mo na yung Matthew 6:33. Takpan mo na. Ano sabi ron? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what? All these things shall be added unto you. Amen ba? Amen. O, kung naniniwala ka ron, gawin mo. Ipamuhay mo. Imposible naman na hindi i-bless ng Panginoon yung dasal mo, yung effort mo, na Lord, ako po ay magsisipag. And by the way, hindi lang sipag ha. Lagyan din naman ninyo ng konting talino yung pag-aaral ko niyo. Anong ibig ko sabihin doon? Tingnan mo rin naman, baka naman yung ginagawa mo trabaho, eh talaga hanggang doon lang, dead end. Wala nang asenso. Kailangan hanapan mo rin ng asenso. No? Kung ikaw ay magtitinda ng isang garapong palamig at satisfied ka na sa kita sa buong maghapon, ay hindi ka nga magkaka-extra no. Hindi ka nga yayaman no. Kailangan magtinda ka ng 10 garapong palamig. Amen ba? Dagdagan mo. Lagyan mo ng talino. Lagyan mo ng diskarte. Tingnan mo yung mga manananim doon sa Cordillera. Doon sa Mountain Province. Doon sa Banawe. Alam niyo yung mga manananim doon, hindi ho sila satisfied na nakapagtanim sila, eh ayos na. Kasi naniniwala po yung mga manananim doon na posible yung tanim nila ay hindi mamunga minsan. Di ba may lubi sa pagtatanim? Amen, di ba kuya dito? Hindi naman lahat na nagtatanim, eh talagang nagpo-prosper. Pero kadalasan nagpo-prosper yan. Kasi wala naman ako nakita nagtanim ng isang butong mangga na namunga lang na isang mangga yung puno niya eh. Minsan niya, isang butong mangga. Pagka yumabong na yan, tuloy-tuloy na yan, for life, namunga na ng mangga, di ba? Amen? Amen ba? O, panay man, ganun. Lahat ng pagtatanim natin may bunga. Kaya nga pag may tinanim ka, may aarihin ka. Kaya nga dapat tayo nagtatanim. Amen? Kaya nga tayo dapat naghahanap buhay para meron tayong kitain. At sabi nga po sa atin, mga matatanda, no? Kaya hindi tayo dapat mag-retire sa paghahanap buhay. Kasi kahit matanda na tayo, we still live. Amen? We still live. We still go out. We still want to enjoy. Meron pa rin tayong mga needs. May mga pangangailangan pa rin tayo. Kaya habang humihinga po ang isang matanda, ang isang nakatatanda, if they can still be able to work, even a little, earn a little, meron pa rin earnings, maganda yan. Kasi nasusuplayan mo pa rin yung iyong mga pangangailangan. I know some elderly people, kahit meron mga nakababatang gustong tumulong, may mga anak na gustong tumulong, ayaw nilang umasa. Amen ba? Maraming ganyan matatanda. Ayaw umasa. Meron din namang ilan na hindi pa naman talagang matanda, wala namang sakit, wala namang depresya, asa na lang.
So, ganun talaga ang buhay eh. Di ba? Pero ayaw umasa kahit may sakit na, kilos pa rin, trabaho pa rin. Nakakatuwa yung gano'n, di ba? Na hindi mo kinakailangan arugain. Kumbaga out of love na lang, no? Out of love, bilang isang anak na nagmamahal sa magulang. Nakita mo yung magulang mo, may pangangailangan, meron ka namang extra, tulungan mo. Amen? Pero hindi sila umaasa. Marami po mga magulang, marami nakatatanda, marami nga akong alam. May ilan niya akong mga matatanda. Sa kanilang pagkakatanda pa, yung kanilang naipon na, ibigay ko sa mga anak eh. Pero gano'n eh. Diba? Pero mga anak na yun, minsan, kaya sila may bahay kasi yung magulang may naipamana. Kita niyo yun? Yung pinaghanap buhayan, yung pinagkahusayan, pinagkaabalahan, nung nakababata sila, naipon lang, pagdating na araw, pinamana din. Di ba? Kaya dito po, makikita natin na napaka-importante po. Napaka-importante. Ngayon ko hanapin isang talata. Sana makita. Para lang rin ako namamahinga habang hinahanap. Kailangan ko rin makakita. Diba? Amen ba? Ayan. Tingnan niyo po yung 2 Kings. 2 Kings chapter 4 verse 1. 2 Kings chapter 4 verse 1. Ito po yung kwento ng isang propetang namatay. Alam nyo, kaya yung death in the family, dapat ready tayo dyan. And by the way, elderly people should be ready to face the reality of death, no? And we should be ready na humarap sa Panginoon na tayo po ay payapa, tayo po ay nakahanda, at tayo po ay peaceful. At sana huwag tayo magaya sa propetang ito. Sabi po dito, sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Ayan, namatay po yung prophet. Yung asawa niyang babae nagpunta kay prophet Elisha. Mas senior kasi si Elisha. Ito, junior prophet yung asawa niya. At iyong talastas na iyong lingkod ay natakot sa Panginoon at pinagkautangan at ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipin niya ang aking dalawang anak. Malungkot ang kwentong ito. Itong lingkod na ito ng Diyos, hindi natin alam kung saan siya nagkamali sa buhay niya. Pero ang kwento po, kita natin, namatay siya, may naiiwan siyang utang. Diba? Now, tingnan nyo, kapag may namatay sa pamilya, may malaking pagbabagong nangyayari. So, namumroblema po si Ginang, sapagkat namatay ang asawa niya, may utang na iniwan, at yung pinagkautangan niya, yung gustong alilain, yung dalawa niyang anak. So, isang bagay po na may papayo natin din sa mga elderly po natin dito, as much as possible po, to live a peaceful life as much as we can. Iiwasan na po natin yung mga ganyan. Kung hindi lang po natin talaga, alam nyo, ang pangungutang po, kung hindi lang talaga kailangan, if it's not a matter of life and death, iiwasan na po natin yan kung tayo po ay nasa ganyang edad na. Kasi mahirap yan, no? Baka mamaya, ako nga, tinitingnan ko sa sarili ko. Sabi ko, may utang pa ba? Baka mamaya, makamatay ako, kawawa naman yung asawa ko. Kawawa naman yung asawa ko, may iwanan ko ng utang. Pero kasi tingnan po ninyo, no? Isa po yan mga minamahal sa tinatawag na alalahanan
ng mga elderly, no? Yung kakulangan sa pera. At yan ho ay masusolusyonan dahil po sa tinatawag na paghahanap buhay. Alam niyo po paano ba binigyan ito ng solusyon ni Elisha? Napakaganda. Sige, tuloy natin sa verse 2. So, remember siya, maaalila yung dalawang anak niya, at sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Verse 3, nang magkagayo sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa mga kapitbagay ng mga walang lamang sisidlan, empty jars, or empty bottles. Huwag kang manghiram ng kaunti. O, kita niyo yung faith, ano? Dapat talaga laging marami. Amen ba? Kaya maski sa hanap buhay, huwag kang hihingi ng maliit. Humingi ka lagi ng malaki sa Panginoon. Pero kung hihingi ka ng malaki sa Panginoon, kung hihingi ka ng malaking blessing sa Panginoon, kailangan gagawin mo yung tama. Amen ba? Dito tingnan nyo, may pagkakamali itong babae ito, sayang. Tingnan nyo, sabi, at ikaw ay papasok at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong ibubuo ang langis sa lahat ng sisidlang yaon at iyong itatabi ang mapuno. Next, at ikaw, yun na ba yung verse 4? Sa gayoy, nilisan niya siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. Verse 6, at nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi sa kanya, wala pang sisidlan at ang langis ay tumigil. Anong pagkakamali nung mag-ina na to? Anong sabi ng propeta? Manghiram kayo ng maraming sisidlan. Maraming paglalagyan. Maraming jars. Sumunod naman sila ng hiram sila. Pero konti lang yung kanilang hiram. Hindi talaga marami. Eh, nangyari po, yung milagro ni Yahweh na yung natitirang jar of oil, na olive oil, na siyang ipinasasalin doon sa empty jars. Imagine kung meron sila 10 empty jars na nahiram, yung sinasalina na yon, hindi nauubos yung ipinasasalin. Yun yung milagro ni Yahweh sa kanila. Ha? Habang may empty jars sa hiram at sinasalina, may langis na tumutulo. Eh kaso, yung faith limited. Hindi sapat yung inanang na sisidlan. Kaya yung, kung ano lang meron sila, yun lang ang pinuno ni Yahweh. Alam nyo, ganyan din sa buhay natin, mga minamahal. Maraming pagpapala si Yahweh na gustong ibuhos sa atin, ibigay sa atin. Pero minsan yung pananampalataya natin siyang kulang at hindi matibay. So sana matuto po tayo sa kwento na yan. Alam nyo, pag tinuloy yung basahin yan, nabayaran po ng babae yung kanyang mga pagkakautang, hindi na naging alipin yung kanyang mga anak, no? Yung langis na ipagbili niya, meron pa silang nagamit, meron pa sobra doon sa kanilang pinagbentahan. Pero mas marami sana siyang blessing kung mas marami siyang iniram na lalagyan sapagkat magbubuo ng pagpapala ang Panginoon. Amen ba? The way you believe Yahweh in His Word and in His promises. Kaya pag pinay mo yung Matthew 6:33, gawin mo talaga. Ipamuhay mo talaga. Hanapin mo muna ang kaharian ni Yahweh at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Dito po sa Luke 2:37, tingnan natin. Luke 2:37, kaya rin na po tayo. Dapat tayong mag-spend ang time sa prayer and fasting. Sabi po dito, Luke 2:37, at siya'y baon ng 84 na taong, widow of 84 years of age. Ilang taon si Nanay Emilia?
86. O nanay, lamang ka pa ng 2 taon. Sa babaeng ito, kaparehas mo din, window. Ha? Pero anong naging lifestyle ng babaeng ito? Ano naging buhay niya? Nanatili na lang ba siya sa bahay? Dahil 84 years old na siya? Sinabi ba niya na ayoko na sumamba, matanda na ako, magpapahinga na lang ako? Hindi ba hindi ganon? Ang sabi po dito na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Wow! A widow of 84 years of age, praying and fasting, naglilingkod kay Yahweh sa templo. Kaya ang mga matatanda, hindi dapat nananatili lang sa bahay. Amen ba? Mas maganda nga kung dito tayo aabutin sa church eh. Di ba? Tatakot tayo sa COVID. Buti tayo po ay nagpatuloy ng pagsamba. Saan nyo ba mas gusto maawa ng COVID? Sa mall? Sa lumang Japan? Ako nalulungkot pag nakikita ko. Ang bihira ng tao to, nakarating na ng lumang Japan. Pero sa church, di pa nakakarating. Nakakalungkot yan ah. Bilang pastor, pag nakakakita ko ng mga pagmumukha dyan sa lumang Japan, na picture-picture. Pero wala sa church, nakakahiya sa Panginoon. Amen? Iba mga Kristiyano, tatakot, nagbibigay na dahilan sa'yo kung ba't di nagpupunta sa church. Kasi marami, baka daw na-COVID. Hey! Pag na-COVID ka, dahil nagsimba ka, sabay siguro talagang yun na yung time para kukuhanin tayo ni Lord. Amen ba? Hindi dahil sa kung ano pa man. Kahapon ho, na isang araw, kaya naman yun. Pinuntahan ko yung pastor doon sa... Ang Biyernes, pinuntahan ko yung pamilya ng pastor doon sa Caen. Nasabi na COVID kaya namatay. Binalita ko na sa inyo si Pastor Balakad dyan. Diba? Pero nung ini-interview ko na yung asawa, hindi naman pala talaga COVID. Hindi talaga COVID. Meron na siyang pre-existing illness na katulad na sa akin. May asthma, may tama ang puso, napuno ng tubig ang kanyang baga, kaya nahirapan siyang makahinga. Nagkataon lang na respiratory problem, namatay sa ospital, panahon ng COVID, kaya itinuring ng COVID. Pero hindi naman po lumabas sa positive sa COVID. Nakita nyo? Eh ako, kung matatakot ako, hindi na ako maglalabas. Kahapon nga, nag-visitation pa ako eh. Oh. Hindi ba nakikita ng mga dinadala ko, pinagpapawisan ako. Kahit malamig ang panahon. Nakita niyo akong pinapawisan na malamig ang panahon. Kaya nga binukas ko ng aircon eh. Araw na akong pawisan, huwag na akong hinganin. Huwag na akong mahirapan humingi. Kasi pagka mainit, nahihirapan na akong humingi. Oh. Pero hindi ko, video. Kasi kilala ko sarili ko eh. Itong mga panahon na ito, taon-taon, hirap talaga akong humingi niyan. Opo, kasi meron din po akong asthma, meron pa akong congestive heart failure, nagkakaroon din ng tubig yung baga ko. Kapag may tubig yan, nahihirapan din akong huminga. Bakit? Kasi pag yung heart mo, hirap mag-pump, of course, nagde-develop yun ng fluids. Kaya kami iniinom akong gamot para dyan. Oh. Pero kung matatakot ako, edi ito na ako. Wala naman akong lagnat, hindi naman ako nilalagnat. Kaya alam ko yung nararamdaman ko. Yun yung taong-taong nararamdaman ko pagka ganito season. Si ating nakakaramdam din ng ganyan. Pangangapos ng hininga dahil sa asthma. Hindi po ba? Oh. Pero yung mga bagay na yan, hindi mo gagawin dahilan para ikaw ay huminto at huwag kang magpatuloy sa Panginoon sa iyong paglilingkod. Amen ba? Amen. Kaya kahapon, medyo nahihirapan ako. Pagka mga ganyang panahon, babala ako sa sasakyan, maglalakad ako sa walker. Talagang humihinto ako. Bumubay na ako ng paghinga.
Kung hindi, talagang may hirapan ako. Oh. Pero tuloy lang. Kasi ang buhay natin, si Lord ang may hawak eh. Amen ba? So yung pastor to, tingnan nyo, natoda, gano'n na. Kawawa naman, hindi na naiburol, hindi na napaglamayan kasi napagbintangan na COVID o sinuspect na COVID. Sayang. No? 1 Timothy 5:5, sabi po dito, 1 Timothy 5:5, now she, 1 Timothy 5:5, ayan. Kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing sa mga panalangin araw at gabi. Widow rin po yan, nakita natin. No? Kaya ang widow po o mga elderly po, maging sa mga kababaihan, eh merong special place para sa ating Panginoon. Now, hindi ko na po matatapos ang lesson kasi meron pa yata mga meeting ng mga team. No? We will just continue sometime about this, the continuation po ng mensaheng ito. Pero sa ngayon, mga minamahal, sana mapasalamatan po niyo sa Panginoon ang inyong kalagayan, ang ating kalagayan bilang mga widow. Now, for the last verse po, basahin natin sinasabi dito sa Psalms 92, verse 15. Psalms 92, verse 15. Dito siguro tayo magtapos. Pwede pong gawin ng mga nakatatanda, katulad natin, at ng mga senior, na maipahayag ninyo to proclaim Yahweh's strength to the younger ones, to the next generation. Kailangan may patutuo sa ating buhay kung ano at sino si Yahweh, kung ano nagawa niya sa ating mga buhay. Sabi po dyan, Psalms 92:15, to show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Tayo po lahat ay tumayo. Nalibang po ako